page 248. Page 248 po, Jesus Saves. Page 248, Jesus Saves. Jesus saves, sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, spread the tidings all around. Jesus saves, spread the news to every land. Like the seas and cross the waves. All our tears, our Lord's command. Pagpalang hapon, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating tinatalakay, muli nating buksan ang ating mga Bible sa Psalm 25. Tayo po tayo muli at basahin natin muli yung ating teksto. Psalm 25, verses 4 and 5. Psalm 25. Basahin ko po sa King James Version, English, tapos sa Tagalog. Verse 4, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me. For thou art the God of my salvation, on thee do I wait all the day. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ko sa iyong katotohanan, ako'y iyong turuhan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa muli ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay dumulog muli sa Diyos sa panalangin. Purihin kayo, luwalatin, O Diyos, nakataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pasasalamat ay inaalay at inihandog po namin sa inyo.
Dalangin po namin na maging katanggap-tanggap ang pananambahang ito at magbigay sa inyo ng kaluguran at kaluwalhatian. Kaya naman kami po humingi palagi ng inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa mga pagkakamali, pagkukulang at mga karumihan. Ugasan niyo kami, Panginoong Diyos. Gawin niyo kaming karapat-dapat, kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong paningin. Dalisayan niyo po kami sa pamagitan ng iyong mga salita at ng banal na Espiritu. Muli niyo kaming turuan, Panginoong Diyos. Maunawaan namin at matutunan namin ang kahulugan ng iyong mga salita. Ganon din po ng iyong mga kahatulan, ang iyong mga pangaral at ang iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe sa hapong ito. Muling maitaas ang aming Panginoon Jesus sa aming kalagitnaan, mahayag ang iyong kadakilat kaluwalhatian. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na kayo. Tinanong natin kanina, paano ba magturo ang Panginoon? Paano niya tinuturuan ang kanyang mga anak? May dalawang kaparaanan. Una, sa pamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman mula sa Biblia, salita ng Diyos. At ang isa naman ay yung mabigyan tayo ng aktual na karanasan ng mga katotohanan na nabasa at napag-aralan natin sa Bible, sa ating po mga kaluluwa, sa ilalim ng gabay o patnubay ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, siya po ang Espiritu ng katotohanan. At ang isa sa mga kadahilanan kung bakit pinadala siya ni Jesus Christ ay upang i-guide niya ang church into all truth. The Spirit will guide you into all truth, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya naman, sa pagtuturo ng Diyos sa atin, nandiyan ang guidance ng Holy Spirit. Yung mga salita ng Diyos ay ipinaunawa niya sa atin sa kaparaanan ng pag-guide ng Holy Spirit sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Yan. At tinalakay natin tatlong bagay na may kaugnayan sa paraan ng pagtuturo ng Diyos. Tinalakay natin yung pagdating sa pamamaraan ng pagtuturo ng Diyos. Napag-alaman natin na ang kaisipan ng Diyos, di natin kaisipan, at ang kanyang mga pamamaraan o lakad na hindi natin pamamaraan. His ways are not our ways. And because of that, dapat maging prayer natin, katulad ng prayer ni David, show your ways, O Lord. Teach me your paths. Na hindi natin alam. Para nang sa ganon, yung magiging pamamaraan ng Diyos at ang kanyang kaisipan, yun din po ang ating magiging pamamaraan at yun din po ang ating magiging kaisipan. Tayo po'y dapat lumakad sa lakad ng Diyos. His ways. Kung nyo babasahin yung Psalm 119, pinakamahabang chapter sa Bible, hindi ako nagkakamali, 150 verses yan eh. Isa lang ang pinatutungkulan dyan, the Word of God. Bagamat gumamit si David ng iba pang mga termino tulad ng law, commandments, precepts, statutes, judgment, knowledge of God, pero isa lang tinutukoy niyan, the Word of God. At yan ang nais ni David na lakaran. Nais ni David na maintindihan niya ang kautusan, alituntunin, batas, ang kaalaman ng Panginoon, sa madaling salita, ang salita ng Diyos. Nais niya matutunan ang daan ng Panginoon. At dapat ganun din tayo, na yan ay ating maging hangarin sa ating buhay, na matutunan natin ang daan ng Panginoon, at matapos nating matutunan dahil itinuro sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu, lakaran natin. Yun ang ating dapat na lakaran. At yan ay makikita natin yan sa araw-araw nating pamumuhay, sa ating mga karanasan. Napag-alaman nga natin na may kasabihan tayo, experience is the best teacher.
While Scripture interprets experience is often the best interpreter of Scripture. Nakita din natin mga kapatid na pagdating naman sa kasalanan, yan, nagtuturo ang Panginoon dyan. Kuminsan ay pinararana sa atin ng Panginoon ang mga kapigatian at pait, bunga ng ating mga kasalanan, para tayo po'y matuto at magpakumbaba. Pangatlo, pagdating naman sa mga kapigatian, ay maraming tinuturo ang Panginoon dyan. Katunayan nga, ito pong mga kapigatian at iba't ibang uri ng mga paghihirap, ay ayon po yan sa karunungan o wisdom ng Panginoon, sa kanyang wise counsel, siya pong nagpapadala niyan. Ang tawag natin dyan ay God-sent afflictions, God-sent sufferings, God-sent trials. Panginoon po may gawa. Minsan gumagamit siya ng mga instrumento, tulad ng mga tao, si Satanas, Diablo, no? Tulad si Paul, a messenger of Satan buffeted him, sabi ni Paul. Pero lahat yan ay padala, kapahintulutan ng Diyos. Ganun din naman nangyari kay Job. Evil ang nangyari sa kanya, kamay ni Satanas. Pero behind that, kamay ng Diyos yun. Hindi nakita ni Job na si Satan ang may gawa eh. Ang Diyos ang may gawa. Kahit evil ang nangyari sa kanya. At siya pinagalitan pa ng kanyang asawa. Sabi niya, mananatili ka pa ba sa iyong integridad? Sumpain mo na, Diyos! Ang matapos na. Parang gusto ng asawa ni Job, mamatay na yung asawa niya. Sabi ni Job, nagsasalita ka ng isa sa mga hangal na mga babae. What? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti mula sa kamay ng Diyos at masama ay hindi na? Kasi kinilala ni Job na yung evil, sovereignty ng Panginoon, padala ng Panginoon. Bagamat si Satan talaga ang gumawa nun. Ayon sa permisyon ng Panginoon. Pinayagan ng Diyos si Satan, nagsaktan si Job. For what? For education. Turuan si Job. Not for sin, hindi kasalanan ng dahilan. Kapag si Job ay mismo ang Diyos na nagsabi that he was a righteous man. A man that feareth God and escheweth evil. The word escheweth means lumalayo sa kasamaan. And yet, despite of that, bakit ganun pa rin nangyari kay Job? Tuturuan siya ng Panginoon. Another, karagdagang kaalaman. Lalo pa niyang makikilala ang Diyos sa kanyang karilagan, kamahalan, at kataas-taasang kalalagayan. Sovereignty. Yan. Ganun po yung mga kapatid. So, ang mga kapigatian, ang mga kahirapan, ayon sa kapahintulutan ng Diyos at sa kanyang wise counsel, pinadadala po niya yan. Para Para lalo tayong dalhin sa trono ng biyaya ng Diyos. Para po turuan tayong manalangin, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. At gawing mahalaga sa atin ang salita ng biyaya ng Diyos. At sabi nga natin kanina, palaging advantageous para sa mga anak ng Diyos ang afflictions. At ito ay palaging para sa kanilang kabutihan. Well, what I'm talking about is sanctified trials, sufferings, and afflictions. Sanctified, kasi pag hindi yan sinantify ng Panginoon, walang pakinabang. Walang may dudulot na kabutihan. Baka nga magdulot pa ng katigasan at pait at bitterness. Magalit pa tayo sa Diyos at magtampo sa Diyos. So we are talking about sanctified suffering, sanctified affliction, sanctified sufferings. Binanal ng Panginoon. For what? For our own sanctification. Yan. Gaya na sinabi ni Peter, doon sa 2 Peter
Naalala ko yung verse na yon. In 2 Peter, tingnan po natin. Hindi ako nagkakamali, chapter 2. Tingnan po natin mga kapatid. In 2 Peter, no, I'm sorry. 1 Peter pala. Yes, 1 Peter chapter 4. By the way, ang tema ng 1 Peter, sufferings. Suffering and glory. Yan ang tema. Ang mga paghihirap ng mga Kristiyano because of persecution. Look at in chapter 4. And in verse number 9 o 8 muna. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, like a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Yan ang ating enemy, si Satan. At si Satan ay napaka-aktibo. Gusto niya talagang pinsalain at saktan ang mga mananampalataya para sila ay mapalayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Peter, mag-ingat kayo. Beware, be vigilant. Yan. Verse 9, whom resist? Si Satan dapat i-resist yan. At may promise naman na resist the devil and he will flee from you. Steadfast in the faith, knowing that the same afflictions, notice that, are accomplished in your brethren that are in the world. Nobody is exempted. No child of God is exempted from afflictions. Lahat ng mga anak ng Diyos dumaranas ng kapighatian. At yan ay palagi ko sinasabi, paulit-ulit na sinasabi ko, na iisa lang ang anak ng Diyos na walang kasalanan, si Jesus Christ. Pero wala siyang anak na walang mga latay. Maging ang anak ng Diyos, taal na anak ng Diyos na si Jesus Christ ay hindi po na-exempted sa mga hampas at latay ng Ama. Tapos tayo exempted? Hindi pwede yun. Ang tayo siniswerte. Gusto natin puro ginhawa, gusto natin puro blessing, wala problema. Hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos. Malalaman pa natin yan. That's not the Father's way. It is not a part of His ways. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. So lahat the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Nobody is exempted. Kaya wag na tayo magtataka kung paminsan-minsan dumaranas tayo ng kapigatian. Verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after He have suffered a while. Ano ang may dudulot ng suffering? Ano ay dudulot ng affliction? Make you perfect. You see? Complete meaning. Complete. Ano pa? Establish, strengthen, settle you. Ang tanong, bakit? Hindi naman karamihan siguro. Or, maaari din karamihan. O sabihin na natin ilan. Bakit yung iba? Sa halip na maging complete, may establish, may strengthen, ma-settle, durog. Lalong nag-backslide, lumayo sa Panginoon, nagtampo, masama loob sa Diyos, ine-question ang Diyos. Sa halip na naging perfect, established, strengthened, settled, ba't ganun? Kaya nga dapat pag-pray natin na yung mga afflictions and sufferings na ipinadadala ng Panginoon, i-bless niya. Para blessing din ang idulot. Ano yung mga blessing? Maging complete tayo, ganap, matured. Bilang mga Kristiyano, matatag, matibay, pinalakas, at hindi matitinag. Yun sinasabi ko kanina na pag yan ay binless ng Panginoon, sinanctify niya, yan ang magiging result. It will make us perfect or complete, matured in the faith,
established, strengthened, settled. Settled. Kaya ang glory sa Panginoon. To Him, verse 11, be glory and dominion forever and ever. Amen. Dapat ganyan ang magiging result ng sufferings and afflictions. At hindi yung lalo tayo nadurog. At wala na, lalo nang lumayo. Hindi na umaten, hindi na nananalangin, tamad na, nawala na ng gana. Kasi ganun pwede mangyari yun At hindi na rin nagbabasa ng Bible, hindi na, tampo na talaga sa Diyos tampon-tampo na. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Pagka ganun, red flag na yan, hindi na. Kailangan talagang tumakbo ka na sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Manalangin ka. Manalangin. Dahil kung hindi mo gagawin yan, matutuluyan ka talaga. Mahirapan ka nang makarecover, lalayo ka na sa Panginoon. Yun ang problema. At kung makakabalik ka, kailan? Hindi natin alam. Biyaya na nga lang talaga. You see? So, ang affliction, pag sinantify ng Panginoon, binless ng Panginoon, is always to the advantage of God's people. Marami po, yung dawag at tinik, marami pong natututo dyan. Natuturuan sila ang mga anak ng Diyos. Yung mga dawag at tinik ng kahirapan ay ginagamit ng Panginoon yan. Epektibong instrumento yan ng Panginoon para matuto ang kanyang mga anak na hindi nila matutunan sa ibang kaparaanan. Halimbawa, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Napag-aralan natin yan. Ngayon, para makapanalangin ng nararapat, kailangan nating maturuan. Kaya nga, may request ang mga alagad, Lord, teach us to pray. O kaya, kapag tayo ay tuturuan ng Panginoon na manalangin, naturuan na manalangin, no? At manalangin pa, nagpapadala ang Diyos ng mga tukso. Temptations. Bagamat hindi ang Diyos ang nanunukso, Ang diablo nanunukso, tao nanunukso, pero hindi ang Diyos. Hindi siya nanunukso, pero nanunubok ang Diyos. God, sabi dun sa Genesis, God tempted Abraham. Na ibig sabihin, not solicitation to sin. Hindi para magkasala si Abraham, kundi para i-test, subukan si Abraham. Kaya, ang tamang salin dyan, God tested Abraham. Yung tukso pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang mga anak na isang kaparaanan ng pagsubok. Susubukin ka. Ngayon, kapag tayo ay tuturuan ng Panginoon na manalangin, nagpapadala siya ng tukso. Bakit? Kasi ang sabi ng Luke 22:40, pray that you enter not into temptation. Hindi ka mananalangin, yung diablo, your adversary, the devil, like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Tapos, papaisi-isi ka. Lulundagin ka na ng diablo. Lalapain ka na. Lalo dapat manalangin pagka ganyan, di ba? Yan ang purpose ng Panginoon. Ito pa, kapag tayo ay tuturuan ng Panginoon na manalangin nang may damdamin, o nga, nanalangin na tayo. Naturuan tayo, kailangan manalangin. Wala naman damdamin. Ngayon, gusto ng Diyos na yung ating mga panalangin, dapat may feelings, dapat may damdamin. In other words, dapat yung puso natin nandun sa panalangin. Hindi yung mechanical, hindi formal na lang. Para lang masabing nakapag-pray na. Nanalangin 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali, gabi, almusal, tanghalian, hapunan. Tapos pagmamayabang pa niya, ako yung nagpe-pray 3 times a day. Ginaya ko si Daniel, 3 times a day siya nananalangin. Kailan yun? Almusal, tanghalian, hapunan. Wala naman damdamin. Wala naman yung puso doon, mechanical.
Out of formality, ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon. Hindi lang manalangin, kundi manalangin na may damdamin. Ano gagawin niya? Magpapadala siya ng affliction. Basahin natin ang Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26. Hindi kontento ang Panginoon sa mga salita eh. Ang tinitingnan ng Panginoon puso sa oras ng panalangin. Damdamin. Feel na feel yung prayer eh. With emotion, with feelings. Kasi dito sa Isaiah chapter 26 verse 16, sabi rito, Lord, in trouble have they visited thee. Trouble. Problema. Affliction. They poured out a prayer when thy chastening was upon them. You see? They poured out a prayer. They poured out their heart to God in prayer. Lalo na kung matindi yung kadalamhatian, ano? Matindi yung affliction. In agony. Merong isang hari, ganyan din ang nangyari sa kanya, si Haring Manasi. Tingnan natin kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon para turuan siyang manalangin. 2 Chronicles chapter 33, please. 2 Chronicles. Sa chapter 33, in verse number 11, ganito po ang nangyari sa kanya. Nagpadala ang Diyos ng affliction. Wherefore, ayaw kasi nila makinig sa Panginoon. Ayaw nyo makinig. Pati yung taong bayan, ayaw nilang makinig sa Panginoon. Binaliwala nilang Panginoon. Kaya, wherefore, the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, who took Manasseh in chains. See? And bound him with fetters and carried him to Babylon. Ayun. Ginamit ng Diyos ang kanilang kaaway, Babylon, para magbigay sa kanila ng kahirapan. Ayun, kinadena si Manasseh. He was in chains. And look what he did as a response in verse 12. And when he was in affliction, he besought the Lord. He besought the Lord. O, di ba? Ang ganda ng purpose ng affliction. Nung nagkaroon ng affliction, natuto siyang hanapin ng Panginoon. His God. And, ito pa, humbled himself greatly before the God of his fathers. Natuto siyang magpakumbaba. Ang haring napakayabang, nagmamataas at nagmamalaki sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga tanikala, natuto siyang magpakumbaba. O, di ba blessing yung kadena na hindi naidulot ng corona? Kadena, naging blessing, hindi ang corona ni Manasseh. Verse 13, ito pa, and prayed unto him. Yun. Diba? And he was entreated by him. Buti na lang. Tignan nyo, ang Diyos mabiyaya sa kabila ng naging kasalanan ni Manasseh. Natuto siyang manalangin, hanapin ng Diyos, at nagpakumbaba, nakiusap, nagmakaawa, nakinig naman ng Diyos sa kanya. Nakinig. He was entreated by him and heard his supplication, yung pagsusumamo, yung kanyang pakiusap, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Yung aakalain niyang imposible nang mangyari na siya'y makabalik sa Jerusalem, aba nangyari. Nakabalik siya. At doon nalaman ni Manasseh ng Panginoon siya nga ang Diyos. Then Manasseh knew that the Lord, He was God. Gaya ng nabanggit na natin, kadalasan kasi yung mga panalangin natin, mga kapatid, ay sa pandinig ng Diyos, alulong eh.
alulong, hindi cry. Walang damdamin, walang, alam niyo, walang laman. Wala eh. Ayaw ng Panginoon ng ganun. So nakita natin isa sa mga purpose ng affliction. Kung gusto ng Panginoon, turuan tayo ng mga panalangin natin ay nandun yung ating puso at damdamin. Padadamihin ng Panginoon ng affliction. Ngayon, kapag gusto naman ng Panginoon na manalangin tayo ng lalong maningas, pinatitindi niya ang apoy para maging maningas ang ating mga panalangin. Tulad ng ating Panginoong Jesus. Paano nanalangin ang ating Panginoong Jesus? Doon sa Garden of Gethsemane, basahin natin ang Luke chapter 22. Luke chapter 22. In agony ang Panginoong Jesus dito eh. Kasi aarestuhin na siya eh. At alam ng Panginoong Jesus ang gagawin sa kanya eh. Talagang dadaan siya ng matinding hirap. Iinumin niya yung saro na ibinibigay sa kanya ng kanyang father. Kaya lang hiniling niya, Father, if it be possible, let this cup pass away from me. If it is possible, ilayo mo ang sarong ito. Nevertheless, sabi niya, not my will, but thine be done. Kaya in agony siya. Actually, yung pawis niya, no, parang sweat of blood sa tindi ng kanyang nararamdaman na sorrow. He was in deep sorrow ang Panginoon. Luke chapter 22 verse 44. And being in agony, he prayed more earnestly. He prayed more earnestly. When did Jesus Christ pray more earnestly? When he was being in an agony. Hindi na kaya talaga. Sobra yung kapanglawan. He was in deep sorrow. And then he prayed more earnestly. That is exactly, mga kapatid, ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya minsan, nagtataka tayo, ba't ganito? Lalong tumitindi, hirap. Para mas lalong tumindi ang panalangin mo sa Panginoon. The more you will kneel down, the more you will beg God, the more you will supplicate, beseech Him with all humility of heart. Because God is teaching you something precious when it comes to prayer. Na hindi mo pwedeng baliwalain eh. Wala ka na magagawa sa tindi ng problema, sa tindi ng hirap eh. Talagang in agony ka na eh. Eh sino pa ang tutulong sa'yo? Walang iba kundi ang Diyos. Bagamat napagpasyan mo na sa sarili mo, tampo ka na sa Diyos, naghihinanakit ka na, ayaw mo nang manalangin, kasi meron kang hinahangad, meron kang hinihiling na hindi ka pinagbigyan, kaya hindi ka na, o lalo tuloy naging matindi ang apoy. Ngayon, in agony ka na wala kang choice, kundi surrender mo na sarili mo sa Panginoon, magpakumbaba ka, at magmakaawa sa Diyos. See? At pasalamat ka. Ganun ang ginawa ng Father sa iyo. Because He cares for you. He loves you. At gusto niyang matutunan niya ang aral niya. Gusto niyang matutunan mo yan. May mga bagay na hindi inaalis ang Diyos. Bagamat tinihiling natin. At kung madalas talaga taka tayo, ba't ganito, ba't ganyan? Tingnan nyo, hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo. Bagamat hiniling niya yun, 3 beses hiniling niya. Naalisin yung tinik sa laman. Pero anong naging sagot ng Panginoon? Hindi niya inalis. Kundi ang ibinigay ng Panginoon kay Pablo ay biyaya. Para ano? Para mapagtiisan niya yung tinik sa laman. Makapagbigay sa kanyang comfort. So, ba't hindi inalis ng Panginoon yun? Kasi nga, yung tinik sa laman, beneficial. Makabubuti yun kay Paul.
Matututo si Pablo magpakumbaba. Matututo siya lalong manangan sa Diyos, sa Panginoon Kristo para sa kalakasan. Sapagkat ang sabi ni Pablo, when I am weak, then I become strong. Because Jesus Christ is His strength. Punta natin yan, balikan natin ulit yan, basahin natin ulit yan, 2 Corinthians, chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Napakaganda nitong example na nangyari sa buhay ni Paul. Thorn in the flesh. One way or another, ang mga anak ng Diyos, may mga kanya-kanyang thorn in the flesh. To humble them. To humble them down. 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan. You see? Messenger of Satan. Pinahintulot, permissive will ng Diyos to buffet me. Saktan ako sa Tagalog. And what is the purpose? What was the reason? Lest I should be exalted above measure. May tendency na si Paul na magmayabang, magmataas, magmalaki na, maging self-sufficient na. No? At maging holier than thou attitude na siguro. Maging self-righteous na. Danger. Kaya nag-red flag na eh. Nag-alarm na sa Panginoon. Immediately, nagpadala ang Diyos ng messenger of Satan to buffet him. To prevent Paul from becoming too proud of himself. So itong ginawa ng Diyos, preventive measure. Kaya, hindi kasalanan hindi kasalanan dahilan kung bakit sinaktan si Paul. Wala pa, hindi pa nga niya nagagawa yung kayabangan eh. Pero para hindi na mangyari, pinrevent na ng Panginoon. Inunahan na siya. Kay Job naman, ang purpose ng education, karagdagang kaalaman, pagkakilala sa Diyos. Education. Kasi iba-iba yan eh. Educative. Ang chastisement ng Panginoon ay educative, preventive, ano pa yung isa? Corrective. Ito, may kasalanan na, itatama. Corrective. Okay? At ang isa naman, punitive. Paani sa'yo ng Diyos yung itinanim mo. Bagamat hindi yun parusa, kasi never na pinarusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Dinidisiplina lang. Hindi parusa. Huwag nating isipin at sabihin at tayo pinarusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Never, kasi pinarusahan na ang ating mga kasalanan sa kanyang anak na si Jesus Christ. Yung parusa na dapat igawad ng Diyos sa atin, binigay niya na yan sa kanyang anak. Kaya huwag natin sasabihin tayo pinarusahan ng Diyos. No. Ang ginamit sa Bible, chastisement, chastening, na mayroong prinsipyo ng pag-ibig at pagmamalasakit. Ang ibang termino ay discipline or correction. Discipline, correction, instruction. It is the rod of discipline, the rod of correction, the rod of instruction. Yun po ang chastisement. Para sa ating katututo at para din yan sa ating kapakanan at kabutihan. Tinik sa laman. Tuloy natin ang ating basa. Verse 8, siyempre, hirap si Pablo, natural lamang na hilingin sa Panginoon through prayer na alisin yun.
Verse 8, for this thing I besought the Lord thrice. 3 times, siniling niya. That it might depart from me. Ano sagot ng Diyos? No. Kasi mas may magandang sagot ang Diyos sa Kanya. Mas better. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Yun naman ang maganda sa Panginoon, sa biyaya niya, no? Kahit na may thorn in the flesh, may grace. Para ma-endure yung thorn in the flesh. Kung wala ang grace, laglag si Pablo, durog, giba. Salamat sa grace ng Panginoon. Na yan ang ating pinag-usapan. Yan ang sinabi ni Brother Kimbo, ni Brother Boy kanina. Biyaya ng Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, tuwing ang Diyos ay magpapadala ng trials and afflictions, may kasamang grace. Para magbigay sa atin ng kalakasan, comfort, at assurance. Na nagsasabing, anak, sa ikabubuti mo yan. Anak, tiisin mo lang para yan sa iyong sanctification. Makikinabang ka. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. The more na nakita ni Paul yung excellency ng strength ng Diyos sa panahon na siya ay may infirmity, sa panahon na siya ay mayroong weakness. Lalo niya nakita yung kahalagahan ng biyaya at kalakasan ng Panginoon. Lalong tumingkad. Huwag natin isipin mga kapatid, na ang perfection ng Diyos, palaging nakikita lang yan sa panahon ng ating kasaganaan. Na palaging yung mga hinihiling natin, sinasagot ng Panginoon, hahanga tayo sa Diyos. Hindi. Mas lalo nating makikita ang perfection ng Diyos sa panahon na tayo po'y hilahod, hirap, in trials and afflictions. Mas lalo nating ma-appreciate, napakabuti ng Diyos. Taliwas yan doon sa mga napakabuti ng Diyos pagka maginhawa. Napakabuti ng Diyos pagka sinagot yung prayer, pinagbigyan yung kahilingan. Napakabuti ng Diyos pagka nalagana. Ay, ibig mo ba sabihin pagka hirap na, hindi na napakabuti ang Diyos? Ha? Kita nyo? Hindi ganun ang pagtuturo ng Diyos. Lalo mong makikita ang kabutihan ng Diyos sa panahon na ika'y hirap. Dahil alam mo, kaya ka naghihirap dahil sa kasalanan mo. Pero sa kabila ng iyong kasalanan, naging mabuti pa rin ang Diyos. Dapat sana pabayaan ka na eh. Sa katigasan ng ating ulo, tayo marusumunod. Pero tingnan nyo, no? Naging mabuti pa rin. Sinustain niya tayo. Hindi niya tayo tuluyang pinabayaan. Nakasurvive. Pero deep inside us, alam natin, dapat tayo, tinapos na ng Diyos eh. Ganun eh. It is because, sabi nga ni Jeremiah, it is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Lamentation 3:22. You see the excellency of God's mercy? Saan mas lalong tumingkad? Sa time ng judgment ng Panginoon. Lalo na. Parang yung di ba, ang mga ginto, di ba, ang mga alahas, pag pumunta ka sa, anong tawag doon? Pawn shop, o kaya doon sa jewelry shop, ano ang background? Saan yung nilalagay? Di ba sa itim? Di ba, ang background lagi, no, ng mga jewelries, yung background niya itim. Bakit? Hindi sa puti eh. Itim, para makita mo yung ganda, yung kinang ng ginto. Dahil ang contrast niya, itim. Ganon din sa mga biyaya ng Diyos atin. Makikita mo yung kinang at ganda sa panahon ng mga kahirapan at kapigatian. Yun ang nakita ni Paul. Yun ang pinakita sa kanya ng Panginoon. My strength, sabi diyan, no? For my strength is made perfect in weakness. At nung naintindihan niya ni Paul, tinuro kasi sa kanya ng Panginoon, sabi niya, most gladly therefore
I will rather glory in my infirmities. Ha? Glory in my infirmities? Ako hindi. Buwisit ang infirmity. Pero kailangan ko matutunan to glory in my infirmity. At kailangan akong turuan ng Panginoon. Para matutunan ko yung natutunan ni Paul. To glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in weakness, in reproaches, in necessities, in persecutions. Lord, ako po hindi, baliktad. Wala akong pleasure dyan. Ay, ang nakita ko sa sarili ko, complain, complain, complain. Bitterness. Sorrow. Kasi ayoko ng affliction. Sabi ng Panginoon, Norman, hindi ka pa rin natututo. Idadarang kita ulit sa apoy. Hanggang sa matutunan mo yung aking mga aral. Pasok na naman ulit sa hornuhan ng kapighatian. Hanggang sa tayo matuto talagang, Panginoon, surrender. Durog na ako. Bugbog na ako sa iyong mga suntok. Diba nabasa natin yun, Psalm 39? Kaya ang nangyari, ako'y naging pipi at hindi na magsasalita. Mananahimik na lang ako. Mga kapatid, hanggat hindi tayo natututo, palagi tayo papasok ng Panginoon sa pugo ng kadalamhatian. Kaya sa matuto tayo, sa matutunan natin mga aral ng Panginoon. Pero maganda naman, pag natutunan mo, matutuwa ka. Ma-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ma-appreciate mo. Pupurihin mo Diyos sa galing ng kanyang katalinuhan. At doon mo mapapatunayan talaga, Panginoon, ang pamamaraan mo, ibang klase. Your ways talaga are not my ways. And your thoughts are not your thoughts. Pero, Panginoon, turuan mo ako ng iyong mga ways. Teach me. Maintindihan ko at ma-appreciate. Hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman ni Pablo at nakita natin kung bakit, ang ganda ng purpose. Ganon din, hindi inalis ng Diyos, ng Ama, ang mapait na saro ni Jesus Christ. Bagamat hiniling niya, 3 beses din. Father, if it is possible, take away this cup from me. 3 times. At nung nakita ng Panginoon, hindi alisin ng Ama, Father, kung kailangan kong inumin ito, so be it. Thy will be done. At yun na, ininom ni Jesus Christ. Na bakit hindi inalis ng Ama ang saro? Hebrews chapter 5, verse 8, nandyan ang sagot. Hebrews chapter 5. Alam ni Jesus Christ, pag ininom niya yung cup of suffering, magsasuffer siya. Bagamat hiniling niya, alisin niyo yung cup of suffering. Hindi. Hindi nalis ng Father. Bakit? Hebrews 5:8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And so must we. If Christ, the Son of God, na napakamasunurin, na hindi ibig sabihin si Jesus Christ ay disobedient, ha? At kaya sa binigyan ng sufferings para matutong sumunod, kundi ma-experience niya, no? Na ang pagsunod, kaakibat ang sufferings. And so, Jesus Christ learned obedience by the things which he suffered. And so must we. If Jesus Christ learned obedience by the things which he suffered, tayo kaya hindi? Exempted sa sufferings? Paano tayo matuto sumunod?
Kita niyo ang blessing ng sufferings? Sa sufferings pala, matututo ka, matututo ako, matututo tayong lahat na sumunod sa Diyos. Isa pang natutunan ay yung sinabi ni Paul. Punta natin sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Pinag-usapan natin paano nagtuturo ang Diyos, anong pamamaraan niya, paano tayo matututo. Siyempre, pag tayo tinuruan ng Diyos, dapat matuto tayo. Ang hirap turo ang Diyos, diyan ba tayo natututo? Nakaw! Sige, magmatigas tayo. Lalo tayo madudurog niyan. Kaya, pag-aralan na lang natin, paano natin matututunan. Salamat sa Diyos. Philippians chapter 4. Philippians. Alright. Ayun. Philippians chapter 4. Nais kong basahin natin ang 11. Not that I speak in respect of want, for I have learned. Tagalog, natutunan ko. Dapat ganun din tayo. Ano ba natutunan natin? May natutunan na ba tayo? Sa Panginoon? Kapatid, ikaw, may natutunan ka na ba? Ano yung tinuro sa'yo? Share mo naman. I have learned. Pwede mo ba sabihin yan? I have learned. May natutunan ka na ba? May naituro na ba sa iyong Panginoon? I have learned. Ano yung natutunan ni Pablo? In whatever state I am, in this to be content. To be silent in the Lord. See? To accept it with all humility of mind. To humble myself without complaining, resisting, and fighting against God's will. Now, ano yung state na natutunan ni Pablo? Yan. Basahin mo sa Tagalog. Ganda sa Tagalog eh. Aking natutuhan. Ganda, no? Sana masabi natin yan. Na may natutunan nga tayo. Aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ano ba yung mga kalagayang kanyang kinaroonan? Eto, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ibig sabihin, saan mo man ilagay si Pablo? Sa kama man o sa papag? Sa itaas man o sa ibaba? Hindi siya mamimili. Okay na sa akin. Sanay ako dyan. Pablo, ba't ka nasanay? Natutunan ko na eh. Kung saan ako ilagay ng Panginoon. Kung ano man ang aking maging kalalagayan sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, naturuan na ako ng Panginoon. Ibig sabihin, experience. Naranasan niya ni Paul lahat ng uri ng kalalagayan sa buhay. Natutunan ni Paul. Bigyan siya ng prosperity, natutunan ni Paul. Huwag siyang magmayabang. Natutunan niya kung paano ikakandak ang kanyang sarili sa panahon ng kasaganaan. Na hindi siya dapat iibig sa mga bagay ukol sa mundong ito. Maraming tinuruan siya ng Panginoon doon. Kasi kung hindi siya matuto, papawin ng Panginoon, babagsak siya. Doon, tuturuan siya ng Panginoon. Prosperity, adversity, health, sickness, triumph, trials, victory, defeat, ups, down. Saan mo naman lagay si Pablo? He knows how to conduct himself aright. Tinuruan siya ng Panginoon. Tayo, puro gusto natin dito lagi. Ayaw natin dito eh. Ayaw ko yan. Tinik sa lang, ayaw ko yan.
blessing. Gusto ko ginawa. Ayoko ng tukso, ayoko ng trials, ayoko. Wala ka matututo pagka ganun. Hindi mo hagip ang pamamaraan ng Father pagka ganun. So dito makita natin mga kapatid na prosperity and adversity are mixed blessings. Mixed blessing. Pinaghahalo ng Diyos yan eh. Yung pabago-bago, yung tinatawag na alternating spiritual prosperity and adversity, that is the common lot of God's people. Papalit-palit. Sabi nga, minsan nasa ibabaw, sabi ng kanta, no? Minsan nasa ilalim, gulong ng palad. Totoo yun. Ganon ang Diyos sa mga anak niya. Lagay ka sa ibabaw, pero hindi ka puro ibabaw, ha? Minsan iikot ang gulong. Punta ka naman sa ilalim. Salitan. Punta ka naman sa ibabaw. Ayaw mo na. Gusto mo dyan na lang. Panginoon, huwag nang magbago. Mas gusto ko dito. Enjoy ako dito. Hindi pwede. Anak, balik ka ulit. Bakit ganon? Yun ang sinasabi. Magtuturo ang Panginoon. Tuturuan ka. Alternating yan eh. Spiritual prosperity and adversity. Yan ang kapalaran at kalalagayan ng mga anak ng Diyos dito sa lupa. Hindi lahat unclouded sunshine. Hindi lahat puro ulap na maganda na walang o liwanag na walang ulap. Minsan may ulap na magtatakip sa araw. At hindi naman puro dark clouds. There is a mingling of both. May joys, then may sorrows. May victories, may defeats. Minsan, may mga kaibigan ka, bibigyan ka, Panginoon, mga kaibigan na tutulong sa iyo. Pero minsan, mayroong mga kaibigan na dumarating na magdudulot sa iyo ng sama ng loob. Sasaktan ka. Minsan kaibigan, minsan kaaway. Minsan ngingiti ang mukha ng Panginoon sa iyo. At minsan naman may panahon sisimangutang ka ng Panginoon. Minsan ang circumstances favorable. Minsan naman ang hirap, ang tigas. Hindi favorable palagi. Kahit saan ka sumuot, puro failure. Hindi favorable ang circumstances. Meaning, hindi nakikipag-cooperate ang circumstances sa plano mo. Palagi yung plano mo, palpak. Hindi nangyayari. Ganun. Alam ng Diyos paano titimplahin ang ating buhay. Sa pamagitan ng mga pagbabagong ito, nabibigyan tayo ng oportunidad para sa pagpapaunlad at pagsasanay ng iba't ibang mga biyaya para po matutunan natin, gaya po ni Pablo, ang masiyahan sa anumang kalagayan na ating kinaroroonan, magpakababa o magpakasagana, kabusugan o kagutuman, kasaganaan at kasalatan. Kailangan ma-experience natin yan. Lahat ng mga anak ng Diyos, kailangan nilang ma-experience yan. Diyan tayo tinuturuan ng Panginoon. Pero higit sa lahat, para po mapatunayan natin sa gitna ng iba't ibang kalagayan, ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. Yan ang makikita natin. Ano man ang ating kalalagayan, makikita natin, hindi nagbabago ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Tapat pa rin ang Diyos. At ang kanyang kasapatan para tustusan ang lahat ng ating pangangailangan. Now, kung isa ka sa mga hinirang ng Diyos, huwag mong asahan ng isang smooth and easy path
dito sa ilang na makalupang daigdig. Dapat maging handa tayo sa iba't ibang mga pangyayari at malalaking pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Be prepared. Ito yung tinatawag na experience na tutuhan ko. Kasi hindi mo masasabi kung hindi mo naman naranasan yung kagutuman, kahirapan, puro ka na lang kabusugan, puro ka na lang kasaganaan. Kasi hindi mo masasabing natutuhanan ko ano mga aking kalalagayan. Kaya pararanas ng Panginoon sa atin mo. Ganyan po kung paano magturo ang Panginoon. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay pagpapasako at pagyuko sa ilalim ng pamamahala ng Diyos at pagsunod sa kanyang pangalan. The Father knows best. He knows what is really best for His children. Ganda ng isang saan ba yun? Yung poem, where are you? Na sinulat ni Puritan Thomas Brooks. Si Thomas Brooks ay nabuhay noong 1608, namatay siya noong 1680. Puritan. Sinite niya yung Hebrews chapter 12. Last verse natin, Hebrews chapter 12. For our last verse. Hebrews chapter 12. Dito sa talatang 9 at saka 10. Basahin natin. Hebrews 12, 9 and 10. Furthermore, we have had fathers of our flesh who corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. So, talagang, alam natin, yes, masakit ang pamalo. Latay nga, sabi dyan, no, sa talatang 6, scourgeth every son whom he receiveth. Ampas, latay. Masakit, pero beneficial. It is for our profit. Benefit. At isa sa mga benefit, mga kapatid, ay holiness. Gaya ng sinabi dito sa verse 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them who are exercised. Yung salitang exercised by it, sa Tagalog, nasanay. Training. Sinasanay tayo ng ating Ama sa langit. Kaya nga papasok tayo sa school of affliction. For what reason and purpose? Training. Training yan. Kaya beneficial yan mga kapatid. So commenting on this, Father knows best. Listen, what God our Father wills is best. What God our Father wills is best. When He wills sickness, sickness is better than health. When He wills weaknesses, weaknesses are better than health. When He wills reproach, reproach is better than honor. When He wills death, death is better than life. As God is wisdom itself, and so knows that which is best, so He is goodness itself, and therefore cannot do anything but that which is best. Therefore, remain silent
before the Lord. May God bless the message in our hearts. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakaganda at napakahalaga niyong mensahe sa amin. Pinakita niyo sa amin mabuti niyong layunin sa pagtuturo sa amin. Kadalasan di namin naintindihan, napakakitid ng aming kaisipan. Ini-question namin ang iyong mga dealings sa amin, ang iyong treatments na para bang mali at parang lumalabas kami pantama. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, sa kahinaan ng aming pagkaunawa. Pero salamat po sa inyong katsagaan. Patuloy niyo pa rin kaming tinuturuan at hindi niyo kami binitawan. Naging patient kayo bilang aming Father, bilang aming schoolmaster, bilang aming tagapagturo, hanggang sa matutunan namin ang iyong mga aral. Kaya Panginoong Diyos, yan po ang aming panalangin, patuloy kami turuan. Naway matutunan nga namin ang mga magaganda at ginitong aral po ninyo. At may pamuhay po namin. Patawarin niyo kami sa mga pagreklamo namin. Patawarin niyo kami sa mga pagtutol namin. Patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, sa mga pagtanggi namin, sa pag-question namin, sa inyong wisdom, at sa pag-doubt sa inyong pagmamahal sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Pinakita niyo ang kamangmangan namin, pinakita niyo kung gaano kami kahangal. Salamat. Salamat sa mga kahirapan, salamat sa mga affliction, salamat po sa mga trial, salamat sa mga sufferings, Panginoong Diyos, na naturuan kami, natuto po kami. At kung meron pa kami hindi naintindihan, hanggang ngayon struggle pa rin kami sa inyong providential dealing sa amin. Have mercy on us, O God. Buksan niyo ang aming kaisipan. Tulungan niyo kaming makaintindi. Tulungan niyo kami makaunawa. Matuto kami magtiwala sa inyo na ano man ang gawin niyo sa amin, Panginoon Diyos, yan ay para sa aming kapakanan at kabutihan. Bakit? Sapagkat the Father knows best. Dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. Kahit na kung minsan sa umpisa hindi namin naintindihan bakit nangyari yun, bakit nangyari yan, bakit ganito, bakit ganyan. Turuan niyo po kami, Panginoon Diyos, na magtiwala lamang sa inyo. Ng buong kumpiyansa at walang alinlangan, walang pagdududa. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang mga anak. Sa isang linggo naman aming harapin, gabayan niyo po kami, paalalahanan niyo kami ng iyong mga aral. At may apply namin to sa aming buhay. Huwag namin makakalimutan. Mahabag kayo lagi sa amin, mahabag kayo sa aming pamilya. Sa mga kamay niyo palagi namin itinatagubilin ang aming mga sarili buhay bilang mga putik sa kamay ng manlililok o magpapalayo. Hubugin niyo kami, pormahin niyo kami, gawin niyo sa amin kung anong mabuti sa iyong paningin. Ang lahat na ito'y dalangin namin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na po ang ating banal na pagtitipon hanggang sa muli nating pagsasama. God bless us all.